ano yung pinaka maling pananaw about kay VCR? Ang dami kong pera tinapon doon sa sweaters, pero ayoko na mag-breed ng sweaters, sa totoo lang, kasi ang problema ko doon sa bone crusher, medyo square tail sila eh. So ang ginawa ko, bumili ako kay Greg Sosa na Gilmore, i-infuse ko sila. Ang labas nun, medyo maganda na, pogi-pogi na. So yun, ginawa ko ng base blade. Hanggang ngayon, you're a promoter. Syempre, gaganti ka, lalaban ka kahit saan para magka-entry din ikaw. Ang advantage dati, let's say yung gantihan mo 30% lang, 20% na lang ngayon na yung hindi ka kailangan na maganti. Yun ang problema ngayon. Dati pala, majority ng mga sumasali is just for mag-participate lang sila, prestige. Prestige, yun. Prestige. Yun. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode mga master, binyahin natin ang barangay na Sipit dito sa bayan ng Barili. This is a very special episode mga master dahil ang aming pinuntahan ngayon is idol ko. Walang iba, may-ari ng VCR Game Farm, Sir Vincent Trojo. Good morning, sir. Good morning, master. Bati ka sa ating mga subscribers. Good morning sa mga followers. May buntag din yung tanan. Ako po si Vincent Trojo po, na taga dito lang sa amin, Barili. I started breeding that's 2000. Nag-manage ako lang sa ko. It's because my father putulan ng paa and then na-paralyze na siya. My base blood is bone crusher and Gilmore. And then yung mga regular gray ko at saka yung bago kong infuse ngayon, yung Gustavo Kelso po. Gustavo Kelso. Saan mo nakuha yung bone crusher? I acquired that 2002 kay Mr. Upgrade. Ba't siya tinawag na bone crusher? Tinawag siya ni Rat because pagbitaw nila, napila yung makala. 2 times daw, 2 times yung history niyan, 2 times binitaw nila. Pero yung composition dyan, all hatches, sleeper, blue face. Ang problema ko doon sa bone crusher, medyo square tail sila eh. So ang ginawa ko, bumili ako kay Greg Sosa na Gilmore, i-infuse ko sila. So medyo pag ang labas nun, medyo maganda na, pogi-pogi na. So yun, ginawa ko ng base blade hanggang ngayon. Tapos mag-infuse lang ako ng gray, Gustavo, bulik, puti, yun na. Ano naman yung ng gray? Regular gray yan. Nakuha ko yan kay Mr. Attorney Mendoza. Sabi niya, etong gray ko kay Eagle's Nest, 205 siguro. Simple lang yung laro nila. Angat, hindi naman sila multiple pero malakas. Nakita namin dito mga master sa local events dito sa Cebu, yung kanyang grace talagang nagpapanalo, and also yung kanyang bone crusher. Opo. We were so thrilled na ma-meet talaga. Based on my research, sir, ikaw yung nagdala ng bone talaga dito sa Cebu. And napansin ko, meron kang mga gwapong mga pula. Ano ba yun? Mga sweaters ba yun? Ang dami kong pera tinapon doon sa sweaters. Pero ayoko na mag-breed ng sweaters, sa totoo lang. Kasi hindi ko hiyang siguro. Mas hiyang ako sa Kelso, Roundhead, mga ganun. Ilang milyon yung tinapon ko na pera dyan sa sweaters. Bumili ako kay Dink, wala. Basta ang dami ko, Greg Sosa, bumili ako ng sweaters, wala. Dito, wala. Yung losing line talaga, yung hindi ko type yung laro nila. Mas type ko yung Kelso, gusto ko angat lang, simple mamalo. Yung Kelso mo dito, white leg lang sila? May lahi sila na white leg at saka yellow leg, parang sweater looking siya. Dalawa yun. For me lang, kasi nag-base blood po ako ng hatches. Epekto doon, mas maganda yung Kelso gray, yan ang medyo lamang ako sa panalo. Meron ka rin mga pailan-ilan na mga bulik. Bakit meron ka bulik? Pangpakulay lang po yun. Kailangan ba talaga isang pakulay sa farm? Yes po, para sa akin lang ha. On my opinion, para yung importante doon, nasa range area pa lang, may off color ka. Kasi pagdating sa lab, kung off color yung kalaban,
Siyempre, gigiri yung manok mo. Dinala mo yung talisay noon dati, very popular noon. Ngayon, nandito ka na sa Barile, Opo, yung opo. BCR, no? Bakit ka naman napasok sa pagnenegosyo ng pit management? Yung daddy ko po, yun ang may-ari talaga ng dito sa amin, probinsya. Na-paralyze siya, tapos obligado na ako nang magdala kasi on that time, I think that's high school days pa ako noon. Or grade 6, parang ganun. Nag-umpisa ako na mag-manage. Gumawa ako ng farm na maliit. Dumating yung panahon na dumami yung breed ko. Kaya na-acquire ko to 2000, 99 or 2000. Itong farm na to, nasa 11 hectares po to. Hindi ba yun mahirap nagmamanage ka ng sabong? Tapos kailangan mo ng magandang promotion, iimbita ka, tapos gaganti ka doon sa mga naimbitahan mo. Magandang question yan po. Ito lang masasabi ko ngayon sa trend ngayon sa let's say you're a promoter. Syempre gaganti ka, ka kahit saan para magka-entry din ikaw. Ang advantage dati, yung entries dati, let's say yung gantihan mo 30% lang. Pero ngayon iba na Iba na ang trend ngayon Kailangan mag-invest ka talaga na sali ka sa kanilang pader kahit saan. Karon nasa 80% or 90%, 20% na lang ngayon ng yung hindi ka kailangan na maganti. Yun ang problema ngayon. Dati pala, majority ng mga sumasali is just for mag-participate lang sila, prestige. Prestige. Pero ngayon, yung mga entrante is may mga sarili na mga promotion. May sariling promotion din sila. So, kailangan gaganti ka din sa kanila. Mahirap yun yung mahirap. Kailangan ka mag-invest talaga sa pangganti mo na manok. Yeah. Ito lang yung masasabi ko po. Nag-promote ako ng big events. Kikita ako ng milyon-milyon. Para sa akin lang milyon-milyon yung kita ko. Pero pag matalo ka sa isang gandihan mo lang, 1 milyon, 2 milyon, wala na. That's itong negosyo na to, kung kailangan talaga, I admit it na wala akong kontrol sa pera, sa sugat. Kailangan talaga negosyo yung pagsali mo. Kasi kapag hindi, talo ka talaga. Weakness mo pala yan. Opo, totoo yun. You give it all. Pag nandun sa Parang umiinit ka na matalo. Yun ang problema ko. Pero ngayon, medyo control na ako konti. Kasi lesson to learn na po. Ang gagawin ko ngayon is to breed para hopefully next year magpalabas po ako ng mga pinakamababa na siguro 1-2 para maibenta ko yung mga That's very good news for us mga master, no? Kasi for a very long time, napakahirap kumuha ng manok kay BCR. Pero this time around, no, next season, abang-abang tayo mga master, mag-share na si Sir BCR ng kanyang mga linyada. And pwede ko na i-share to the next year. Basta open na yung manukan ko for sale po. Sir, nandun ka sa and then parati kang pinapapago ka, no? Paano ba ang isang sukatan ng masasabi mo lamang to sa panalo? For me lang is as a breeder po, as a gam po, I choose talaga na yung balansyado, guwapo na, and the first place po yung performance, otherwise na nasa sila. Opo, yan talaga yung pili ko po. Pili mo? Ano ka ba, sir? Madihado ka ba or lamang ka sa pera, or wala akong dyan pakialam kung sinong may-ari dito sa meron, kung sinong may-ari dito sa wala. Ang akin lang, pili ko guwapo na manok, balansyado, tapos performance otherwise. Kasi pag merong may-ari, sir, bana, siya yung may dala. Opo. Doon na talaga yung lahat ng tao. Mangyari talaga yan na kunwari, ito Biboy Enriquez, tapos ito hindi mo kilala, pero on that day maganda yung performance niya, tapos yung niya quality din, makakumpit din sa may B-boy. So why not the odds, let's say 8-6 o di sahod ako, ganun ako mamili ng manok doon sa actual na talaga. Opo. Kasi meron ba talaga, sir, na merong araw or merong buwan, merong taon na mahirap yung pagpapanalo mo? Opo, maniwala po ako doon. Ay ngayon nga sobrang malas ko talaga, pero ang ginawa ko, malas ako sa terbisya. Nakita nyo naman na yung manok ko, kahit ganito lang, nag-perform yung manok ko. Ano yung masasabi mo, sir, doon sa paboritong mga
meron akong tip sa inyo. Yung mga paborito ng mga handlers na tinatawag nila na, eto boss, super to. Pero, mark my word, yan talagang matalo. Sa lahat ng line-up. Opo. Ako, I prefer na talaga sa lidyada. Kahit regular lang sila, pero pagdating sa rueda, magaling sila mamalo. Okay na ako doon. Okay. Kontento na ako doon. Pero yung sinabi sa handler mo na, ito boss, paborito ko to. Binitaw mo, magaling talaga. Pero tandaan mo, lamang sa talo yan. Sama pala yung may mga paborito ka. Opo. Dapat Equal na lang po. Equal sa mga naka-line up. Ito sir, the most controversial question ngayon. Yes po. Traditional or machine offline? For me lang po, iba ko eh. May din ako. Ang para sa akin, mas maganda talaga machine. It's because kikita ka ng medyo maganda at tapos yung mga sultadas marami. Kasi syempre yung mga breeder hahabol talaga sa premyo. Gaya ng ginawa sa Maynila. Tingnan nyo, parang na sila, parang na-used to na sila, machine na sila, lahat. Depende yan sa depende yan sa lugar. Pero kung ang Cebu, sa tingin ko lang, darating ng panahon yun. Darating din yung panahon na mag-machine na talaga yan. Kasi, isipin mo yung Galiera, yung Tihero, Aminik, Complex, Aminik, yung malalaking sa Cebu, nag-machine na. So, yung probinsya siguro, darating din yung ang talot ko, mga next month, na din ako, machine. Paano yung sinasabi ng mga masyador sir na, naku, mawawalan kami ng hanap buhay yan kasi hindi na kami magmamasyar? Kalokohan yan. For me, kung ikaw ang Kristo, ikaw yung Kristo, pag may amo ka, magkapera din. Iba talaga na sa tradisyonal. Kasi yung tradisyonal, alam mo naman yung Kristo na ako, I tell you honestly, yung Kristo, alam naman natin yung diskarte dyan, na doon sila kikita. Pero para sa akin, pag mag-machine, kikita din sila. Kasi kung may amo ka, yung amo mo, hindi naman silang mismo sa machine. Kayo mga Kristo. So, pag manalo yung amo nyo, syempre, bigyan kayo. Ang question lang dyan, balato na lang kayo. Wala nang hanap buhay. Wala nang hanap buhay. Opo. Yung mga breeders sir, sinasabi nila, pabor kami dyan sa machine kasi kami as a breeder, wala kaming pangpat kasi yung finances namin naubos na sa operation sa manukan. Ngayon, ang ganda ng mga promotion ng mga offline. Totoo po yun. Kasi kahit ako naman, breeder ako, no pat, 1 million, saan ka kukuha ng ganyan? So maganda yung pa-premyo. Ang iniiyak naman ng mga nandun trabisiya sila is yung sa machine daw, ang laki ng kaltas. Hindi naman siguro kasi ganun pa rin eh. Anyway, makaltasan talaga. Pero isipin mo kung traditional, kunwari ikaw, may Kristo ka. Yung hanap buhay sa Kristo, saan ba pupunta? Ang question lang dyan is isa lang eh. Ang hanap buhay sa Kristo, yan ang napunta sa machine. Yan lang. Yan lang. Gets ka sir. Opo. Totoo naman yan eh. Kaya ang daming umiyak kasi marami yung mga Kristo eh. Pero for me, para na, mas maganda talaga machine. Free entrance man? Opo. Walang entrance. Malaki yung premyo. Saan ka ba maghanap ng ganyan? Kailangan ng maraming mga manok. Kasi ang daming promotion, dami ng magandang pa-premyo mga promotion. Ano yung pinaka maling pananaw about kay VCR? I tell you honestly, in public, ako, simpleng tao, lapitan niya ako, wala akong problema. Mali yung iniisip nyo na suplado ako. Mali yun. Baliktarin nyo. Opo. I can attest to that mga master noon. Bawal talagang i-prejudge ang tao kasi nung ina-arrange pa namin tong interview na to, negative kami yung kasama ko na ay hindi papayag sa atin yan kasi BCR yan, idol ng lahat. Suplado siguro, may-ari ng sabungan pero hindi pala.
Sa actual mga master, sa personal, masasabi nyo na ang daling lapitan, very humble, down to earth yung isang BCR pala mga master. Ito na sir, ang dami na nating napag-usapan ba? Opo. Ano pala yung pwede mong i-impart sa mga, kasi ngayon yung Gen Z mahilig na rin sa Opo. ating hilig. O, ano yung Most likely, yung pagbalik ko dito, di ko nakilala yung mga tao. Puro na bago eh. Puro na mga Gen Z talaga, totoo. Kasi di ba may manukan ka rin doon sa ano sa Manila? Manila po. Manila. Meron po. Tapos dito kakabalik mo lang dito sa Opo. Cebu. Isa lang masasabi ko doon sa yung gustong mag-breed. Mag-invest kayo, tapos pili kayo ng yung pili nyo na maganda, balansyado, lahat-lahat para pagdating sa after breeding nyo, maganda din yung resulta. Hindi yan masayang yung investment niya po. Ganun lang po masasabi ko sa mga bagong breeder po. Pwede pambenta. Oo, kasi yung ano po para sa akin, yung magandang madali manalo, madaling maibenta. Sir, baka may gusto kang i-shout out, pasalamatan or imbita doon sa ano mo? October 15, yan ang parang Launching. Launching ng ano partner ko po. May 3 wins ba yun? 500,000? Isipin niyo yung ano na yan, premium na yan. 3 wins, 500,000, walang entrance po. Sa Talot. Talot sir, no? Yes po, sa Talot po. Anong bayan sir? Barili pa rin? Oh, Barili pa rin. Barili. Bali, etong dalawang bungan ko sa Barili, dalawa to eh. Ito yung lumang nasa proper po. Tsaka yung isa. Good morning sa lahat na mga viewers po. Maraming salamat. Ayun mga master, nakausap natin ang idol ng Cebu, no? Si Sir VCR Vincent Rojo. Napaka-humble na tao and I hope na meron kayong natutunan into this episode, lalo na yung magandang manok, malapit sa panalo, and madaling ibenta. Hanggang sa susunod po, mula dito sa Barangay Nasipit, Bayan ng Barili sa Cebu. Birada Master! Salamat sir. Thank you. Sir. Mani unsa man ni? Brancho. Mani mahaw. Mahaw sa mga basta. Special kaya mo antik hiwaw. Pahit diha, kaya why mo ang asawa. Pas mo yan ka. Mga master, nandito tayo ngayon sa Barili Milk Station. No? Mayong adlaw, Istino. Unsay available dire? Gatas ice cream, what else? Dito, sa dito.